kung talagang totoo na gusto ni Marcos Jr. na mayroong reset, kung totoo na gusto niya na magkaroon ng pagbabago, lalong-lalo na sa economic policy natin, dapat sinisanti na niya yung kanyang economic team. Napag-uusapan yung ma-turn off yung mga investor. Kamakailan lang, last May 8, naglabas po ng advisory, travel advisory, ang Estados Unidos po. Gaano ito kalaki sa epekto po nito, lalo na pag-uusapan po, maliban sa turismo, yan, pagdating po sa mga investors, maaari po ba yung makapag-turn off din sa ating mga investors, lalo na kung galing po sa ibayong dagat? Well, definitely, Admar, nandyan ang tourism, which is immediate yung magiging epekto. Alam mo, nalagasan na nga tayo ng mga tourists galing sa China because of our foreign policy. So, naririyan pa yung travel advisory ng Estados Unidos na mas lalo pang makakapagpalugmok ng ating tourism sector. At naririyan din mismo, Admar, yung posible ng impact nito sa foreign direct investment. Kasi kung ikaw ay investor, lalo na kung FDI yan, kung magpapatayo ka ng pabrika, hindi naman pwedeng pa Zoom meeting ka lang, o remote lang yung meeting. Hindi pwede. You have to be on the site. Kailangan bumiyahe ka, pumunta ka ng Pilipinas para makita mo yung pinapatay yung pabrika. And yet, kung merong mga tribal advisory na ganito, ito ay, ang posibleng immediate impact nito is imbis na itong mga investor would seriously consider the Philippines, hindi na lang nila gagawin yan. And also considering, Admar, na meron ding mga balita, nakakarating yan sa labas ng Pilipinas, yung estado ng public safety dyan sa ating bansa. Kumbaga, kung ikaw yung investor, you won't feel safe going there because merong risk na baka ikaw yung makidnap, kung ano pang mangyari sa'yo. So, kesa pumunta ako sa Pilipinas at mag-invest, sa ibang lugar na lang ako pupunta kasi mas safe doon. And dito na papasok, Admar, yung role ng ating Department of Foreign Affairs. Kasi sa kaso halimbawa ng mga travel advisory, kailangan ng ginagawa ng ating DFA at sa pamamagitan din ng ating ambassador sa Estados Unidos, kailangan nilang kausapin ang State Department ng Estados Unidos as to, kumbaga, hingan nila ng paliwanag kung bakit nag-issue ng travel advisory. And makakatulong din kung proactive ang ating embahada para makapagbigay ng mas updated na impormasyon at may paliwanag sa kanila na posible na o hindi naman pala ganun kaseryoso yung nangyayari sa Pilipinas, baka pwede nyo i-reconsider yung inyong travel advisory. So merong ganyang, Admar, kung if we have a strong ambassador na pwedeng makipag-negotiate sa Estados Unidos, I think that travel advisory would have been avoided altogether. Kung meron tayong maayos na nakikipag-usap sa Estados Unidos. Nakita naman natin yung travel advisory na yan, nangyari na nga, that would have a detrimental impacts lalong-lalo na sa ating turismo. Makita mo nga, Admar, yung ating tourist arrivals, we have not yet reached the same level of tourist arrivals as what we had before the pandemic. And yet, our neighbors in the ASEAN, nasurpass na nila yung kanilang tourist arrival levels before the pandemic. So, ibig sabihin, yung China, for example, ini-eliminate na natin. Ayaw na ng mga Chinong pumunta sa atin para magbakasyon. Nandyan pa yung travel advisory ng Estados Unidos. Ano nang mangyayari sa estado ng turismo sa ating bansa at na nag-employ ng napakarami nating mga kababayan. Kaya, lahat ng ito ay nagpapakita ng disconnect ng mga polisiya within the current administration. Ang ating foreign policy doesn't jibe with our tourist policy. Yung ating tourism and foreign policy, they don't talk to the economic development policy. So kumbaga merong disconnect. Ang nangyayari, Admar, parang kanya-kanya silang silo, hindi sila nag-uusap-usap. And that reflects sa kalidad ng governance na meron tayo sa kasalukuyan. Kasi ang role talaga ng halimbawa ng isang Pangulo is to coordinate and harmonize all of these policies. And yet, hindi natin yan nakikita sa kasalukuyan, Admar.
Opo, Doc, huli na lang. Dahil nga, given all the issues na ating natatalakay sa pagdating sa ekonomiya natin sa ating bansa at ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kanyang lineup. Pinanatili nga niya yung kanyang economic team, di ba? Sa katauhan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, DOF Secretary Recto, DepDev Secretary Balisacan, DBM Secretary Pangandaman, Special Assistant to the President for Investment Economic Affairs, Frederick Go. Sa tingin po ninyo, given this lineup o setup natin ngayon sa economic team, may pag-asa pa na matugunan, makarecover pa tayo, matugunan itong lahat ng mga issue ng ekonomiya natin sa bansa? Well, Jade, it's good that you brought that up because I was surprised as to why these people were retained by Marcos Jr. Considering na for the last 6 quarters, no, actually 8 quarters, hindi natin na-reach yung ating growth target, no, na somewhere between 6 to 8%. Lagi tayong nasa lower part ng GDP growth target natin. And that is the main benchmark if our economy is performing as it should. Clearly, laging namin miss yung target. Alam mo, Jade, pagka ikaw ay nasa private sector, pagka na-miss mo yung KPI, no, yung key performance indicators, pwede kang masisante sa yung trabaho kasi nami-miss mo yung target. Halimbawa, meron kayong quota. Halimbawa sa sales, meron kayong quota. Hindi mo na-reach yung quota, masisisante ka dahil hindi mo na-reach yung quota. Kaya itong sa kaso ng ating gobyerno, no, I was surprised na na-retain yung economic team. Tingnan mo ha, sa kaso halimbawa ng Department of Finance, ang ating budget, Jade, palagi na lang tayong deficit. In fact, paworsen yung ating deficit and at the same time, lumalaki yung ating utang. Ang target ng ating medium term development plan is yung pag-decline ng ating debt to GDP ratio. And yung debt to GDP ratio natin, tumataas pa ng bahagya. So clearly, bagsak ang grado, no, from the point of view of the Department of Finance. That's why I was surprised why the Secretary of Finance wasn't replaced. Doon sa growth target natin, I was surprised why the DepDev secretary was still there. He should have been fired because of missing these targets. And then, nandyan din halimbawa yung pag-decline ng ating FDI, yung foreign direct investment. And again, purview yan ng DTI. Pati yung pagtataas ng presyo ng bilihin. And yet, the DTI secretary was still there. Kaya nga, nakikita ko dito, Jade, ano, na hindi ko alam kung anong nasa isip ni Marcos Jr. kung bakit niya ni-retain itong mga tao yan sa kabinete if he truly wants a reset, no, with the Filipino people. Kasi ang goal ng pag-ask ng courtesy resignation is to signal to the public, to signal to the Filipino people na ikaw ay magre-reset ng iyong administrasyon. And yet, by keeping his economic team, it is a signal na same old tayo. Walang pagbabago, no, na mangyayari sa ating ekonomiya. And finally, speaking of tourism, the tourism secretary is still there. And you know, unfortunately, nothing personal kay Secretary Frasco, no. The thing is, the tourist arrivals na nakikita natin has not recovered, at levels na nakita natin prior to the pandemic. So ibig sabihin, while tumataas naman po yung ating tourist arrivals, hindi pa rin niya nahahabol, no, yung level bago dumating yung pandemya. Pero yung mga kapitbahay natin, narating na po yung level na yun. So clearly, merong problema, no, sa leadership natin sa Department of Tourism. Kaya again, I was surprised why the Tourism Secretary was retained. No? So kung talagang totoo na gusto ni Marcos Jr. na merong reset, kung totoo na gusto niya na magkaroon ng pagbabago, lalong-lalo na sa economic policy natin, dapat sinisanti na niya yung kanyang economic team. And yet, nakita natin walang pagbabago. So asahan natin mga kababayan, because of this, walang magiging pagbabago sa lagay ng ating ekonomiya, walang magiging pagbabago sa direksyon, no, ng tatakbuhin ng ating ekonomiya. Yan po ang nakikita natin na kalidad ng governance na meron po tayo ngayon sa kasalukuyan.